Hi! Magandang gabi, Pilipinas! Magandang araw sa lahat ng mga palangga. Okay, so kamusta kayong lahat? At syempre, dito pa rin ang lola ninyo, maalindogan. At ang ating mga nganga bells dito ay hatid sa inyo ng Sendwave app. Walang bayad magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin lamang ang promo code Maharlika so you'll get $20 extra credit sa inyong unang padala. Kaya naman kung ikaw ay nasa Amerika, Europa, okay, Canada, parts of UK, aba, mag-download ka na ng Sendwave app. Now na. So naka-share na ba ang lahat, mga palangga? So I hope tuloy-tuloy lang inyong pag-share sa ating mga dramatization. Kanina, namasyal tayo ng bonggang-bongga sa aking friendship sa FBI. Pakipanood niyo yung pakipanood niyo yung ating vlog diyan. It's like 4-minute drama na kumbaga na nagbisita sa Federal Bureau of Investigation, okay, dito sa Westwood area. So, yes, I'm okay. I'm perfect. And I am beautiful like you guys. And of course, happy together. Maverick, okay. Benson, how are you, my darling? Ayan, suki yan. Si Hercules, okay, mga hitad. Ano ba? Si Orlando Nicolas. Ano ba ang mga issue ngayon na pag-uusapan natin? Alright, pag-usapan natin ang mga tatlong mahalagang bagay. Airport privatization, pagpapatalsik kay Day Sara, and Tulfo, PCSO, ngangana. Kumusta na sila? Okay? Si VJ Vlogs nag-a-appeal. Miss Marlica, pati yung Facebook ko ginorgor din. Nag-comment ako against kay Butod, gurgur agad. See, kaya nga, suppression. Okay, mga palangga. Let's talk about privatization sa ating munting kakayanang maipaliwanag bilang isang munting may boses. Well, malaki yung boses natin. Actually, may pros and cons, di ba? May maganda at mabuting maidudulot yan. Ang privatization ng mga government-owned companies or government-controlled kung ang intention niyan is for public interest. Di ba? Pero based sa mga tawag dito, mga eksperto pagdating sa ekonomiya o yun, economics rather, ang privatization is not really an ultimate solution or hindi siya absolute proposition. So meaning, mga palangga, para sa akin, itong pag-privatize basahin muna pala natin yung article bago ako mag-comment sa aking side. Okay? So sa mga kapapasok lang o hindi nyo pa nalalaman kung itong privatization ng Ninoy Aquino International Airport o yung airport natin dyan sa Maynila na kung saan ay gobyerno, di ba? Government owned sa ngayon, then pinagdedebatihan nga natin yan, nag-aaway-away tayo, napapalitan ang pangalang Ninoy Aquino International Airport dahil, ito ay mga pangalan ng mga traidor at ngayon lalong may traidor itong si Kuting Jr. at itong si Lisa Smugs. Tandaan nyo, isalaksak nyo sa isipan ninyo na lahat po ng mga decision making sa ating bayan, ang nagdedesisyon ay si Ahas, si Lisa Smugs. Whether kahit saang ahensya ng gobyerno, sila po ang may power to do that. Sila ang nag-uutos behind the scene, harap-harapan, o kung ano man, bed scene, tsok-tsakan scene. But anyway, si Lisa Smugs at si Kuting at si Tambaloslos ang behind ng lahat ng ito sa pagpaprivatize ng mga pagmamay-ari ng gobyerno. So ayon dito sa balita, okay, basahin natin. The consortium led by San Miguel Corporation, okay, by pagmamay-ari ni Ramon Ang, di ba, is the new operator of the Ninoy Aquino International Airport with the aim to rehabilitate the country's main gateway. So i-rehabilitate daw nila. So the reason why ginagawa nila ito para magkaroon ng best, the word is para sa kapakanan ng shareholders o yung mga stakeholders rather, ng mga consumers para ma-improve yung serbisyong na ibibigay sa kanila.
Ito yung mga chuba-chuchong explanation, madalas syempre ng mga negosyante at pakikipagsabuatan syempre ng gobyerno. Sabi dito, when I say sabuatan, private-public partnership. Maganda yan kung maganda ang intensyon. This winning bid required a lot of hard work from the technical working group ayon sa Department of Transportation na si Bautista. So, sabi dito, kailangan ng pag-aralan, yung kailang mga technical working group at with the assistance daw ng Asian Development Bank, okay, sabi ni Bautista, ay dapat talagang lubusan na pag-aaralan itong privatization na to. The consortium includes SMC and Incheon Airport of South Korea, partnership nila, will be taking over MIA's role for the next 15 years. So, kung ngayon, ang Manila International Airport Authority ang nagmamahala o yung gobyerno natin, which is bulok talaga ang nangyayari dyan sa NAIA, for the next 15 years ay private manager na. Kumbaga, ang SMC, etong partner niya, ang Incheon of South Korea, ay sila na po ang mamamahala. At ang sabi ng gobyerno ni Bautista, syempre sa utos ni Buwakan ng Ginang Lisa Smugs, itong kontrata ay after 15 years, pwede pa ito ma-extend up to 10 years daw. So total of 25 years. Depende siguro kung ano yung magiging development. Sabi ni Bautista, during the briefing, Bautista said they'll sign the concession agreement within the next 30 days. Once that happens, the consortium pay 30 billion upfront and would pay another 2 billion over the year. So within 30 days, ay magkakaroon na ng magaganap na daw ang agreemento between the SMC and their partners and the government. Who is the government? The Lisa Ahas Smugs. Who is the decision maker? The Butod. So lahat itong mga pinagsasabi ni Bautista sa transportation, hindi siya hahakbang nang wala si Lisa Ahas Araneta Marcos dahil siya po ang nag-uutos sa lahat. Yan ang tandaan ninyo. Kahit itong mga ahensya na to ay may mga secretary katulad ng transportation, you question. Lagi kayo magtanong sino ang nag-appoint sa taong ito. So again, upfront of 30 billion, okay, kapag napirma na ang agreemento, kontrata, then another 2 billion over the year. So that's 32 billion pesos. Tapusin ko lang tong balitang ito at gigil na gigil ako mag-comment. Sabi dito, there also a deal for the winning bidder to arrange all the financing takeover, considering there are employees of NAIA who will join them and employees of NAIA who will remain with the MIA as regulator, sabi ni Bautista. Okay? So, mananatili daw, wala daw tatanggalin na mga empleyado sa NIA o MIA, di ba? I-absorb lahat. Pero talk is cheap, di ba? Madali lang mag-lip service. Parang sikuting. Sabi ng Buwakan ng GNMS niya, magti 20 pesos ang kilo ng bigas. Nag-20 pesos ba ang kilo ng bigas? Sabi niya, ibabangon niya ang Pilipinas. Nabangon ba? Ang sabi niya, wala siyang pronouncement sa peace and order. Pero nakipagsabuatan sa mga pulboronic. Ang sabi niya, kaya siya nag-agriculture secretary kasi pa-improve niya ang sektor ng agrikultura. Anong ginawa ng Buwakan ng GNMS? Nakipag-partner, PPP, private-public partnership, okay, sa smuggler kay Michael Ma. So sabi ko nga, talk is cheap. Madali lang magsulat-sulat nito. Ito, best interest of the people, chuchu-chuchu. Okay, galit na ako. Okay, tuloy. Sabi dito, the consortium is also set to share 82.16% of its gross revenue with the government. So, yung kita, okay, sa agreemento nila ay mapupunta daw ang 82.16 na gross revenue sa gobyerno. It sounds good, right? Kasi pag tinignan mo, nga naman, 82% is 82.5% is big. Pero how about the 17.84%? If you talk about billions of money, that's a lot of 18%. Sa 18 na lang tayo. Huwag na tayo mag-point-point. Sa 18% nakikitain ng private entity, that's a lot of money na mapunta sana ng 100% kapag pinagbuti lang ng jutang gini ng gobyernong ito ang management ng airport. Okay, tuloy natin yung balita bagong ngangabels ko. So passengers, ito pa, the consortium is also set to share 82.16 of its gross revenue with the government.
passengers are expected to pay more, okay, for airfare. So the heck, passenger to pay more. Sino ang magsasuffer dito? Eh di tayo mga pasahero, tayo mga stakeholders, tayo mga citizen na sumasakay, lumalabas-pasok sa bansa. So nakita ninyo, para what? For improvement. Siyempre, ang kadahilanan nito, kaya sila expect daw ang pagtaas, kasi nga, ang kanilang rationale dyan is, para ma-improve ang serbisyo, para sa kabutihan ng mga tao, ganun naman eh. Sabi ko ngayon, pangako ni Kuting, di ba? Para ibangon ng Pilipinas, bumangon ba kayo? Bumangon ba tayo? Tuloy. Sabi dito, MIA Acting General Manager Jose Ines assured the public that a thorough study was conducted. Okay. Inassure ang publiko. Baka nang inaulitin ko. Nung sinabi ni Kuting na kapag ako ay binoto nyo, magti-20 pesos ang kilo ng bigas. Nung sinabi ni Kuting, pag ako ay nanalo, bababaan natin ang presyo ng kuryente, ang tubig, ang mga bilihin, bababa. Kasi ano natin itong mga from farm to sabi niya, yung mga farmers pala, yung mga farmers mula sa farmers o sa farm, 'di ba? Ang mga crops, yung mga bigas, kamote, kung ano-ano pa mga gulay ay tutulungan ng gobyerno ito i-transport sa mga markets para naman maibsan daw itong mga expenses like fuel, yung mga logistics, eklabush, para mapangalagaan ang ating mga farmers. Anong ginawa ng Jotang Genemes? Di ba nakipag-business partner ang kanyang asawa, sila kay Michael Mann na ginawa pa ngang what? Special envoy to China. So again, the talk is cheap. Okay, madaling sabihin ng mga pangakong Jotang Genemes na to, pero pag naano na yung kontrata, nabuo na yung mga kontrata na yan, napirmahan na, so gagawin ba nila ito? Itong pangakong ito? So, okay, gigil ako. Ngayon, ano pa? Sabi ng mga hitad. Sabi ni Jose Ines, di naman gaano kalaki. Okay? Ines said, hindi daw gaano kalaki ang i-expect ninyo na pataasin ang pamasahe. Okay? O yung airfare. Sabi niya, kino-consider din natin yung inflation. So, ngayon pa lang, di ba ngayon pa lang mga palangga, ang catch nito, pahirap talaga ito sa bayan. Kasi hindi okay lang sana kung nakipag-business partner sila o nakipag-partner sa the government and the private sector kung ang intensyon nila ay paalwanin ang buhay ng mga mananakay, ng mga tao, mga OFW. So dito pa lang, hindi pa nga napipirma ng kontrata. Jotang Genemes ang aim nila is pataasin ang pamasahe. SMC President and Chief Executive Officer Ramon Ang previously said they aim to elevate NAIA to world-class standard. Maganda yung ganong aim. The thing is, gagawin ba nila? Okay? Ensuring an exceptional experience for all travelers with first-rate services and facilities. Sabi ko nga, magandang pakinggan lahat ang mga Jotang Geninang mga pangako ng gobyernong ito. Question, ginawa ba ni Kuting? Kung sana ginawa ni Kuting for 2 years na minayupak na yan at dapat paalisin na natin, buhatin natin Jotang Genemes na yan, magtitiwala tayo. Kasi ay wow, ang galing-galing ni Kuting. Magtiwala tayo kay Kuting Jr., kay Lisa Ahas Mugs. Kasi in 2 years, tignan mo, yumabong na yung bayan. How can you trust this Jotang Genemes na gobyernong ito kung dito pa lang sa issue ng loto, okay, mamaya dadaan ko dyan, dito pa lang sa issue ng Jotang Genemes na initiative, niloloko na tayo. Okay, SMC also operates Bulacan International Airport. Sabi dito sa balita, International Vacation Rental Company, Kasago ranked NAIA as the 8th worst airport in Asia in terms of queuing times in August. The following, Julok talaga. Okay? Julok worst airport naman talaga. Ngayon, back in Duterte's time, kahit papaano bumangon tayo, nawala yung mga nangungutong dyan sa airport. Kasi mayroong leader ka na willing ipalunok ang bala, okay? Ipalunok yung mga perang ninakaw nila kapag nahuli. Di ba? Noong panahon ni Kuting. Panahon ba ni Kuting yon yung nilunok yung may yung nagnakaw ng
pera, $300 ba yon? Panahon ni Kuting yun, di ba? Can you check that palangga? Na ninakaw niya doon sa pasahero from Thailand. Nilunok niya. Panahon ni Kuting yun. O di ba nilulunok? Hindi dahil nilunok dahil nahuli ng gobyerno, nahuli ng presidente, nalunokin mo yan dahil tarantado ka. Hindi, inilunok yung pera kasi ikinubli. See the difference? Okay, the following month, NAIA rose in ranking travel data platform OAG 2023 Mega Hub Index as one of the most international connected airport. Chucho. Okay, enough for that balita. Let's just get the substance of this, darling. Okay, ito na. So ngayon, mga kababayan, okay, ako, if you talk, if you ask me, okay ba sa atin na itong privatization ay maganda sa taong bayan? Sabi ko nga, may good and bad yan. May pros and cons. Ngayon, kung ang intensyon nila is for public interest, i-ensure na wala nang mangungutong na mga workers, wala nang magtatanim ng mga epektos o pulburon para gipitin ng isang pasahero, walang problema. 'Di ba? Kasi kung ang intention ay talagang para sa kabutihan. Pero how can you trust this FUCKAIN government? 'Di ba? Jutang ng gobyerno. Kung dito pa lang sa mga pinagagawa sa agrikultura, nagkakipagsabuatan na sa mga smuggler. Kung ang sinasayarot ay pinapatakas. Kung si PDEA ay sangkot dito sa mga pulburon. Kung itong si PNP Chief Acorda ay nanggigipit kay Macanas. Ito po ay produkto ng pulboronic government. Diba? Walang problema sana yan kung ang intensyon nila is for public interest na makaalwan ang mga pasahero. Walang problem doon. Ngayon, ganito lang kasi mga palangga, whether public controlled or private controlled, kung ang mga namamahala o yung mga managers na tinatawag ay ang nasa puso nila is for the Filipino people, for the interest ng mga mananakay nga. Okay? Whether not only Filipino, syempre may mga iba't lahi, di ba? Na pumapasok sa Pilipinas. So, ngayon, itong 82.60 na ito, malaki yan kung titignan mo. Pero why can't we just, manage our own public entity? Diba? Instead of ang 82 lang ang mapunta sa taong bayan, sa government, we can get 100% as long as ang intensyon ng gobyerno ay serbisyuhan ang publiko labas-pasok sa bansa. Okay? Ay kitang-kita nyo naman. How can you trust this butod o pulboronic government like Kuting Jr., Marcos Jr., kung ang Philippine Charity Sweepstakes Office na inappoint nilang si Robles ay nagpanalo ng mayat-maya 432 winners sabay-sabay in 2022, inimbestigahan na, nagsarswela na, nag-grandstanding na si Tulfo sa jutang Genesis dyan sa Kongreso, na binigay na sa kanya yung mga pangalan daw na mga nanalo o yung mga edited na kinrap niya mga ulo kung saan-saan ang galing. Diba? How can you trust this government? Sige nga, walang question sa akin yung private-public partnership na yan, as long as the intention is for the best interest for the Filipino people or for the Filipino people. Diba? Walang problema yan. Sabi ko nga, kung ang gobyernong ito ay hindi nanakawin, how much ang nila? Magkano hiningi? 30 billion upfront ang ibibigay within 30 days. So itong 30 billion na ito, hindi na natin kailangan kukunin kay Ramon ang ito at sa mga partners niya. Kung ang pera, ang national budget na yung mga ini-insert, katulad yung issue na 26 billion na in-insert ni Tambaluslos na hindi alam ng DSWD about dun sa AKAP. That's 26 billion. Yung 26 billion na yon, instead of nanakawin nila at in-insert nila dyan sa sa budget. Okay? Ngayon, mga palangga, in-insert nila dahil niloloko nila yung tambayan, yung 26 billion yan at iba pang mga billion-billion. Kung igagastusin natin dito sa NAIA o sa airport natin at pagandahin natin, bakit kailangan pa tayo mag-market sharing ng 18% to the private sector? If we can manage that and ensure
na ang mga workers ng NAIA ay may mga benepisyo, maayos ang training, maayos ang trato, at the same time, yung pasahero, maayos din ang serbisyo sa kanila. So vice, 'di ba? Ano lang yan, two-way naman yan eh. 'Di ba? Dapat ganun. Hindi yung nanakawin ni Tambaluslos, nanakawin ni Lisa, tapos tayo ay makikipag-usap sa mga private sector. At again, hindi nagtatapos ang corruption dyan. Magkano ang kickback ni Lisa Smugs dyan? Once na nagsama o nagbayad, itong si Ramon ang SMC at ang kanyang mga partners. Yan ang pinakamalaking question. Di ba minura-mura natin? Ang tawag nyo kay Noy Noy nun, tama, si June Limcao ko, kay Noy Noy. Kaya nung si Boy Benta, ang Cory Aquino government, di ba? Nagagalit tayo noon kasi ibinenta, pinrivatize ang mga pagmamay-ari ng ating, what do you call it, ang ating gobyerno. Then, katulad sa Meralco, kaya maya-maya, tumataas ang bills, di ba, ang singil, kasi hindi na kontrolado ng gobyerno. Hindi kontrolado dahil nga private na, kung gusto nila trip-trip nila, magdagdag sila ng mga kaletsang mga charges without explaining to the people, to the public. Kasi ikaw ba naman, ordinaryong citizen, nakita mo dyan, ganyan-ganyan. Hindi lahat ng tao alam yan. Na-scrutinize yung mga charges na yan. Even ako, nung nasa Pilipinas ako, and to be honest with you, kahit dito sa Amerika, bayad lang ako ng bayad. Diba? Naka-automatic payment ako. Every, naka-register yung card, bayad ka lang ng bayad. Without even, scrutinizing kung ano yung mga charges na yon. So it's the same thing sa atin sa wherever you go, sa Pilipinas, na hindi yan alam ng ordinaryong mga Pilipino. So, sino ang magpoprotect sa atin? Government. That's why we have this government. That's why we pay taxes. Kasi dapat ang gobyerno natin, ang mga politiko natin, yung mga taon sa gobyerno ay magpoprotekta sa kanyang nasasakupan. Di ba? How can Kuting Jr. protect us? Kung mismo ang hinayupak, maya-maya nagpa-party sa Malacanang ang buwaka ng Ginemes. Paano tayo poprotektahan ng gobyernong ito at paano nila isisiguro na itong partnership nito with this private companies, mga palangga, ay para sa inyo? Kung mismo si Tambaluslos, sinabi na mismo ng pinsan niya, eto si Speaker Tambaluslos Romualdez, binuking na siya sa inyo ng kanyang pinsan na si Amy Marcos, at binuking na rin ni Amy na ang kanyang kapatid ay isang inutil, isang jutang Ginemes na walang ginagawa at nagpapa-impluwensya sa mga jijimonyo. At ito nga, si Tambaluslos ay nagbayad ng 20 million each dito sa mga tiwaling kongresista to lure o to deceive the Filipino people in terms of People's Initiative o Tambaluslos Initiative. Again, I'm not against with the partnership of whatsoever as long as for the best interest of the Filipino people. Pero syempre, ang catch dito, ano kaya? Magkano kaya ang nanakawin ni Lisa as soon as na bigay na itong 30 billion na ito within 30 days? Ilan? Ilan ang nanakawin ng mga puki ng yutang Ginemes na mga ito? Di ba? Kasi, kung ang intensyon nila para, di ba, usually, kapag may privatization, dapat talaga ang goal nila is para sa gobyerno na makamura, okay? Makamura, makatipid, 'di ba? Sa simpleng salita, makamura, makatipid, ma-improve ang serbisyo publiko, chuchu-chuchu, mga ganyan, 'di ba? Dapat maging efficient ang mga tao na nagpapatakbo, dapat maayos sila, kumbaga kaaya-aya. In other words, you put it in one word. Kaaya-aya lahat. When si kaaya-aya, kasama na yan, lahat yan. Serbisyo, profit, and everything, kaaya-aya para sa kabuuan ng sambayan ng Pilipino. Kung yan ang intensyon, maganda. But, sabi ulit-ulit natin, paano na tayo magtitiwala sa buwaka ng inang Marcos Jr. Kung mismo nga, ulit-ulit, doon na lang tayo sa basic, sa pinakasimple, na pinangako na ang bigas ay gagawin niyang 20 pesos. Diba? Nangako siya nung kanyang SONA na your days are numbered, referring to the smugglers.
Pero kataliwas sa ginawa niya, instead of hulihin niya yung mga smugglers, mga kababayan, ay inappoint pa niya as special envoy to China at kasabwat nila. So, overall, kahit ano pang pang-deceive, panggagago ni Kuting, ano pang pagbibigay ng mga ayuda, eklabus, pagpa-picture ng ganyan, it's all BS. It's all kasinungalingan, pagpapalabas lamang, photo ops lamang, di ba? Kasi gusto kayong linlangin. Kasi babalik ulit tayo, mga palangga, kung ang intensyon nila ay kabutihan para sa Pilipino, sa agriculture pa lang, bilang agriculture secretary pa lang si Kuting, hinuli niya na ang sarili niyang pamilya. Si Martin Araneta, yung asawa niya, iginapos niya na, nilibing niya na sa, dapat paglimbngan ng mga yan, kung ang intention niya for the people. And we talk about this privatization. This is all about for the people dapat. Di ba? So kahit ano man, kahit nasa mga susunod, whatever, partnership in the future, and this and that, hindi ka na magtitiwala kasi it's all katarantaduhan, kaletsehan. Okay? Sabi ni Chini, Petron government dati naging private, kaya mahal. Yun nga yung punto natin, mga palangga. Sabi ni Imelda, kawawa. Ang mga pasahero na naiya, baka may bayad na ulit ang terminal fee. Tinanggal na ni PRRD, bayad. O yun na nga, mga palangga. Kasi sinabi nila mismo, ang intensyon nila is what? Pagtaasin na, kaagad mag-expect na raw na tataas, di ba? So this is what? Itong ideology nila, this is not a good ideology for ekonomiya or para kumita tayo, di ba? Kasi dalawa lang naman yan eh. Bakit nila pumasok sa utak ni Lisang Buaca ng ina at ni Kuting na ipa-privatize ito? Politically motivated, economically motivated, dalawa ang ibig sabihin para sa akin. Economically motivated for the people o para sa bulsa nila. Di ba? Kung for the people, that's good. The idea na ipa-privatize, maganda kung para sa tao. Sabi ko nga, how can you trust this jutang ginimis na gobyerno kung mismo ang PCSO ay nag-i-edit sila ng mga picture galing sa mga clothing company na linlangin kayo, taong bayan, na kunyari may nananalo pero wala palang warm body na tumanggap ng cheque kasi kinuha, ninakaw, doon pa lang sa pagnanakaw ng picture. Violation na yun eh. Nang ginawa ng PCSO. Then si Tulfo, kaya nga ayon sa ating source, nagyabang-yabang nung una na magpapaimbestiga, forensic eklabus, makikipagtulungan sa DICT, sa lahat ng ahensya ng gobyerno para susugin si Mel Robles, di ba, na binati, nagbigay ng greeting si Lisa As Marcos dyan ng birthday niya noong January 20 na sama-sama tayong babangon muli para maging milyonaryo. See, sila ang gustong maging milyonaryo. So definitely, dito sa privatization na to, sama-samang na naman muli tayo para maging milyonaryo. Kasi lumalabas sa bunganga ni Butod eh. Mararamdaman mo kasi sa tao if the interest ng tao ay coming from here. Pero kung galing sa pulboronic na utak ni Lisa at sa utak niyang punong-puno na ng nikotin at jalak, mga palangga, hindi talaga magpa-function well ang utak niyan kung ito ay bangag na bangag sila ni Kuting. Kasi they don't care about you. Wala silang pakialam. Yung lang nangyari sa Marawi, di ba? Noong December 3. Ang lindo, lahat. Lagi huli, natutulog. So, sino ang priority nila? Ang priority ng mga hinayupak na to para kumita ng pera. Yan, wala ng iba. So, you don't trust this government at all. Di ba? Kasi mga palangga, ang sinabi nila, kung saan ako narinig natin doon sa mga explanation nila, doon sa binasa kong balita kanina, our goal, okay, ang goal ng privatization na ito to ensure, okay, na ang taong bayan ay makakamura. Okay? Ang taong bayan ay makakakuha ng magandang serbisyo. Ito ay maganda sa ekonomiya, ito ay ganito, ganyan, pero wala kang marinig. Kasi ang ang intensyon nila talaga is para kumita ng pera.
Mercedita, lumpot. Pag people power na tayo, mga kababayan, kahit sundang, pintik, pana, isda, lusubin ng Malacanang, sabi ni Palangga. Ram, yeah. Magmahal naman yan tulad ng ginawa nila sa Petron. Sabi ni Robert Mendoza, nawasa. Exactly yun. That's exactly our point, mga palangginging. Polvorin Airlines, sabi ni Den Scorpion. Okay, BBM resign. Kuting resign, sabi ni Power TV. Okay, Diyos mio, kailangan ng mapaalis na si Kuting. Sabi ni Lei Shentati, pag di natin pinatalsik, baka di na tayo makaahon. Ang Vietnam na unahan na tayo, dati silang nasa baba, ngayon, umangat na sila. Exactly. Yun nga, mga kababayan, eto ay, trio, kumbaga to, utak to ng utak ni Lisa Smugs, utak ni Kuting na bangag na at ni Tambaloslos. Okay? Ito mga privatization ek na ito, mga kababayan, this is not for you. This is all business talk. Okay? Kasi nga, ulit-ulitin ko, ma-touch ko na yung issue kay Tulpo, kayabang-yabang ng Jotang Generals na Rapi Tulpo na yan, na, bigay mo sa akin yung mga pangalan ng mga nanalo, pagbabanggain ko yung mga pangalan nila sa BIR. Asa nang pinagbangga niya na ba? Kung siya kaya i-jangga natin, ng julo niya, jangga natin at ang baka sakaling magising ang Jotang Generals. Di ba? Maria Susan, I love you too. Okay? Susan Gutierrez, I love you too, Palangga. Orlando Nicolas, thank you. So, next, ibenta na ang mga Pilipino, sabi ni Love Pinas. Binibenta na nga tayo, pinagtataksil na nga tayo, Palangga. Di ba? Ang mga OFW, the reason why you're out of the country. Di ba? Kayo parang commodities. Tayo, kasama na ako doon. Di ba? Ang ating mga remittance, may contribution yan sa ating bayan. Naiiwan na natin ang ating mga pamilya nyo. Naranasan ko rin yan for so many years. Bago ko nakasama pamilya ko, pamilya nyo, di ba? Kasi mga kababayan, tayo ang ginagamit. Kaya kahit anong gawin ni Marcos Jr., ni Lisa Ahas Mags, itong privatization ek na ito, okay? Sabi ni Bonjo Abilo, hi madam, privatization is profit-oriented, not service-oriented. Exactly my point, Palangga. Kaya nga sabi ko, di ba, kanina, sabi ko, dalawa lang yan. Ang tanong, kung ano yung inisip nila for economically decision or magpa-profit ang taong bayan o economically o para sa bulsa nila. 'Di ba? Yung idea nila na lumago ang ekonomiya para ba sa taong bayan o para sa bulsa nila. And also political para lumakas ang kanilang alyansa. Kasi we all know yung mga negosyante, mga kapitalista na sinasabi, yung mga malalaking, mga mayayaman na yan, tumataya yan sa mga presidente. Tumataya, when I say tumataya, yung iba sa kanila, secretly, nagbibigay yan ng multi-million during the election. Tumataya sila pareho. Ganyan kawais ang mga nagninegosyo. So, at the end of the day, kung parehong tumataya itong mga malalaking negosyante sa mga tatakbo presidente, lahat yan tinatayan. Believe me. Tataya kay ganito, tataya kunyari, tumaya kay Lenin ng 20 million, kunyari lang, tumaya ng 20 million si kay Isko, tumaya kay Kuting ng 30 million, ganun ang ginagawa nila. What is 30, 100 million sa kanila if they're making billions out of public? Diba? Out of, sa atin mga Pilipino. So that is barya. So ito ang ginagawa ng karamihang mga negosyante. Tumataya sila. Kaya hindi yan sila talaga nag-o-oppose katulad dati ng mga vlogger. Kasi their intention is not for the public, for you, for the Filipino people. Most of them, their intention is for their bulsa. Para lalong umangat ang kanilang negosyo. Diba? So yun. Kasi let's say for example, sa tingin nyo ba kung ako ay nagninegosyo sa Pilipinas, o ako ay may negosyo, baka sinunog na ni Lisa ang negosyo ko. At pinagkikitil niya na yung buhay ng mga worker ko. See? Kaya yan ang laro ng mga negosyante. Okay? Ibenta na lang kaya ni Butod at ni Kuting lahat ng airport. So, ang maganda sana kung merong option ang mga Pilipino. If they privatized it, dapat let's say sa Maynila, dalawa yung airport. 'Di ba? May private, let's say dalawang private or
well, whether government or private, kasi magkakaroon ng competition, di ba? Kaya magandang may competition para ma-ensure, di ba? Kahit sa market, di ba? Alam niyo yung mga marketers dyan o mga marketing ekonomista dyan. Kaya maganda kung mayroong kompetensya. Kasi mayroong option ang consumers. Kasi kung dito sa NAIA, di ba? Even though government yan, tapos bulok-bulok, tapos may private, let's say may private tayo, may choice sila na ay dito maganda. Okay, so ang gagawin ngayon ng gobyerno, 'di ba? Pagagandahin nila yung serbisyo or vice versa. Pagandahin nila yung ng kabilang company, pagagandahin nila yung serbisyo para nga naman, mas attracted, 'di ba? Mas ma-attract yung yung mga tao sa kanila, yung mga consumers. So sa atin sa Maynila, wala na ibang airport, 'di ba? Tama ba? Alisa lang may itinayo ng iba na hindi ko alam. So walang competition. So which is mukhang 100% na dahil in 30 days magbabayaran na ng 30 billion pesos, so lugi na naman ang taong bayan. How can you ensure na gagawin nila yung sinasabi nilang world-class eclabush na serbisyo sa publiko? Kasi walang check and balance eh. Also, paano ka mag-check and balance? 'Di ba? Walang check and balance dahil mismo ang kasabwat nasa loob ng gobyerno. 'Di ba? Wala nang check and balance, wala nang mga reporter na maglakas ng loob. Okay? Na ito ay what? I-extract yung isyong ito para ipaalam sa publiko. May lawyer ba dito? Di ba si Atty. Glenn Chong? Nasa aeroplano yata siya, papuntang Dubai. Gusto ko sanang tanongin na, hindi ba dapat bago magdesisyon sana ang gobyerno, di ba? Humingi muna sila ng opinion sa public kasi in the first place, this is a public owned o publiko. Tayo dito ay kasapi lahat. So wala bang consultation, public consultation na ginawa o nagdesisyon lang si Lisa Smugs dahil maaring, kung ano man ang naging agremento nila. So it's just so sad for the Filipino people, mga palangga. The first family in Malacanang wants to get all the money we have by using political power, sabi ni Maverick Benson. Exactly nga palangga eh. Sabi ko, this is what? Politically motivated. Kung ang mga panggigipit nila sa mga tao, sa mga vloggers, sa akin, sa inyo, di ba, pinagugurgur ang inyong mga Facebook page, politically motivated. Itong mga decision making nila, pagdating sa pagkakaperahan, pakipag-partner, politically motivated din para mag-gain sila ng power. The reason why gusto nilang tanggalin si Inday Sara. Di ba? Saan mapupunta ang 30 billion sa pulburon at fireworks? Sabi ni Ford Cabanya or Boda. Exactly palangga. Lahat ng reporter bayad na ni Smug, sabi ni May Chelam. Kaya nga kayo na lang ang pag-asa. Sure, may tataas ang terminal pay na yan, sabi ni Arcila Zinea. Ay, kasasabi nga lang palangga eh. Tataas nga daw ang airfare. Diba? Para baka lahat itataas na baka pati pag upo mo may bayad. Baka tubig dun sa gripo may bayad lahat, idadagdag o whatever, We don't know. At hindi dapat tayo mag-trust sa mga hinayupak na ito. Okay, Madam, may allocated budget na ang GAA para sa NAIA Rehab. Ang tanong, saan na mapupunta ang budget na yon? Ngayon, ang concession ay from 24 to 2039. Oh, exactly. Thank you for that, Rex J.O. Saan na pupunta? That's a good question. May budget na pala for rehabilitation. Bakit pa makipag-partner? Doble-doble. So, mabulsa ang budget, then makatipak doon si Lisa Smugs sa 30 billion upfront na ibibigay ng San Miguel? Cotton Fin 25. Thank you, palangga. Okay, Miss Heart me click. Naku, mahal na ang bigas. Triple na ang presyo ng bigas. Dapat ngayon pababain na si Kuting, sabi ni Tito Epil. ST Spring Olaita, thank you. Lisod-lisod ta sa mga Marcos. So sad, sabi naman ni Sanjoy. Kaya nga, sabi ko nga palangga, hindi mo na pagkakatiwalaan ang buwaka ng inang gobyernong ito. So you have to get up, speak up, and pick them up. 'Di ba? Kaya lahat ng mga pagtitipon ng mga matitinong pagtitipon diyan sa Pilipinas, especially sa Cebu, ay sa 25 ay kung kapitbahay niyo yan, maging part kayo ng boses natin. Kasi the intention nga for them to imagine niyo kung mananalo sila diyan sa Jutang Gininang initiative na yan. At based mismo sa text message na inilabas ko sa inyo na mismo si Amy Marcos ay sinabi na taksil ang kanyang kapatid. Nakakaya sa kanyang ama na gusto niya magstay in power. Dahil nga, ang sabi ni Amy Marcos dyan, yan ang ibinato sa kanila
sa kanyang ama dahil sa 20 years na panunungkulan, na in-extend ang kanyang power, tapos ngayon gagawin pa ni Kuting. Yun ang sabi ni Amy Marcos, coming mismo sa kapatid niya. So, kung papapayagan natin ang kailtiman ng body nila, so kaya nyo, ilang years? Di ba? Kasi si Tambaloslos, mag-assume. Pati si Sandro hanggang 2034 ang kanilang plano. Sinabi ko sa inyo yan, 2022 pa lang, na yan ang plano ni Lisa Smugs. Di ba? Maaariin nila ang Pilipinas. So nasa mga kamay, inaari na nila ngayon eh. Kanila na ang Pilipinas ngayon, feeling nila. Kasi imagine niyo, bawat fireworks na ginagastos nila, pagpa-party ni Lisa sa mga amiga niya, mga anak niya, nagpupulboronic sa loob, nagpa-fiesta sila and everything. Pera ninyo. Lahat, bawat kibot nila sa Malacanang, pera ninyo. So, they are acting now, nasa kanila na ang gobyerno. Tignan mo si Lisa, nagpipixer ng mga US visa. Di ba? Yan, magaling siya. Lahat ng kademonyuhan, lahat ng mga illegal, alam niya. Lahat ng magaling mag-deliver. Sa Bureau of Customs, kasabwat. Sa PAGCOR, kasabwat niya. Si Mel Robles, lalo na. Si Michael Malalo na. Kasabwat niya. So, hayaan nyo lang siya magganyan-ganyan. Ay, kaluluoy kayo mga palangga. Hilo-hilo na ang mga Pilipino hanggang kailan dapat bumaba si Lord para matapos na ang paghihirap natin. I think about that too sometimes, Roberto. Sa totoo lang. Okay? So ngayon, punta tayo kay Inday Sara. Kaya ngayon, you have to move. Kaya gusto nila tanggalin si Sara Duterte. Gusto nila ma-out sa picture. Okay? Kaya kung kayo ay may pagmamahal pa sa inyong bayan, kailangan maging kasali kayo dito. Dahil mismo itong si Martin Romualdez, si Tambaloslos, si Sandro Marcos, ang mga hayop na yun, si Kuting, inaalaw niya. Ang mga taong ito na kunyari, siya ay against dito sa ICC. Si Kuting Jr. ang nasa likod na isama si Inday Sara diyan sa ICC na yan, na idinadawit siya diyan sa war on pulboronic. Okay? Na ginawa ni Pangulong Duterte nung panahon niya. Mga kababayan, tandaan ninyo, ang nagpapatakbo ng Pilipinas ay si Lisa Butod. So, bawat kasinungalingan ni Kuting ay authored yan ni Lisa Smugs. How come na isasama si Inday Sara dyan sa ICC probe na yan? Kasi nga, gusto nga nilang sirain. Hindi pa ba kayo naniniwala? 2022 ko pa sinasabi sa inyo, first quarter of 2023, actually talagang bonggang-bongga na nag-expose dito. Kasi they want Sara out. They want Duterte out. Sino ba ang powerful names ngayon? When it comes pag nag-election ngayon, sino bang pwedeng lumaban sa buwaka ng inang Marcos Romualdez na? Romualdez, wala namang karisma yan. Marcos na lang. Dahil maraming nabudol eh. Kasama na ako doon, pero at least nagising ako. Sino ang powerful names right now in the Philippines? Diba? Kung pwede lang ako, lalabanan ko sila ng bonggang-bongga. But it's not yet time. You'll never know. Diba? So si Duterte, si Sara, that's why the target is Inday Sara, tanggalin. Yung People's Initiative na yan, ang issue niyan para tanggalin si Inday. Mawala sa picture ng mga Duterte. Yang yung ICC na yan para tanggalin si Inday. Kaya nga yung in-expose ko sa inyo na nagbabayad sila sa mga trolls nila, ginagalingan kasi hindi kailanman magiging magaling ang sinungaling. Nagre-recruit sila ng mga kabataan ngayon para sirain ng mga Duterte, sirain si Maharlika, sirain kayo, lahat na nagsasalita. Kasi gusto nila makakontrol ang naratibo sa social media. Ang mainstream controlled na nila eh. Kanila na, dahil halos bayad na ang mga kipay at bunganga ng mga journalist. Hindi ko man nila lahat. Most. Ezra, good AM, Maharlika. If so, ayoko umuwi sa Pilipinas hanggang hindi mag-resign si Kuting. Watching from Oakland, California. Thank you, Ezra. Actually, yung kaibigan ko, nagkausap ko kanina, malapit na kaibigan, uwi nga daw sana sa Pilipinas. Sabi niya, pero dahil sa nangyayari ngayon, nakakatakot umuwi sa Pilipinas. Sabi ganun sa akin. Sabi niya, sis, tsaka na lang pareho kayo, Ezra. Tsaka na lang siguro ako uuwi pag wala na si Kuting. Sabi ko, oo naman, ano gagawin mo doon?
Mamatamnan ka pa ng kaso ni Lisa Ahas. I was joking, no, sa kanya. Matamnan ka pa ng hayop na yan. Kanyari, mapicturean yan, magkaibigan kayo. Sa airport tayo, sabi ko, sa airport pa lang harangin ka na ng buwakan ng Ginimis na yan. So, see this, development, bad development. Nung panahon ni Duterte, excited ang lahat umuwi. Bakit kayo excited? Ako nga ilang beses ako umuwi eh. Diba? Maaring kayo din ilang beses eh. Gusto nating maranasan yung tamang trato dyan sa airport pa lang, pagpasok pa lang natin. And true enough, ako naranasan ko yung tratong hindi nangingikil yung mga workers sa airport. Right? Tatakbo daw si Lisa, kongresista sa Iloilo. Sinabi ko na yan sa inyo. Kaya nga siya nag-establish ng residency sa Iloilo, bumili ng bayang Hinayupak na yan. Isa yan sa unang pasabog natin palangga. Ngayon, si Adsel nandito. Protect Duterte, sabi ni Shirley. Why is Sara still sticking with the administration? Si Lala Cory. Time will reveal that, mga palangga. Okay? Time will, I'm not in the position to answer that, but time will reveal kung bakit o kung paano. Pero sa ngayon, mga kababayan, tama yan, protektahan si Sara. Kasi, okay lang sana kung nakita natin si Kuting na ginawa, alam mo Kuting, ito tanginan nyo, mga buwakan ng ina ninyo, pwede nyo sanang burahin ang mga Duterte sa mapa sa mapa ng politika. Pwede. Kung pinaganda mo Kuting ang agrikultura, kung hindi ka nakipagsabuatan sa smuggler, tignan nyo mga kababayan, ang yabang-yabang niya sa kanyang zona, di ba? Your days are numbered, bilang na ang araw ninyo. Pero dingid sa kalaman ninyo, sinasama sa mga state visit ang mga smuggler, ang mga pulburonik. Kung nakita natin na ang bigas talaga nag-18 pesos pa at ang mga farmers ay tinulungan, gumanda ang buhay, ang mga OFW instead na, let's say for example, from 80, let's say 50% na umaalis, I'm just giving the figure, 50%, kumbaga kunyari, tapos ang mga umalis na lang, during the Kuting is 10% na lang. Ang 40% of it ay tumigil sa Pilipinas dahil gumanda at maraming opportunity. Then, pwede mo nang burahin sa mapa ang mga Duterte. Di ba? Estela, okay? Spring, Olaita, Sara Duterte, Bongo Glenchong. Okay. Pwede mong mabura ang pangalan ni Duterte kung si Kuting ay pinaguhuli niya ang mga pulburonik niyang mga kaibigan na nakapaligid sa kanya. You know what I mean? Ito, dati akong pulburonik, sabi ni Kuting, nagbago na ako. Ito mga kaibigan ko, sila Dark Choco, sila kunyari, si ganito, si ganyan. Si Dark Choco, si Mulato, si white chocolate or something like that. Ipakukulong ko itong mga hayop, itong mga kaibigan ko, mga klasikong mga pulburonik. Then, pag nakita natin yon, tangay na, galing ni Kuting. So with that, mabuburan nyo si Duterte. Yung pangalan Duterte. Tapos kung nakita nyo sa airport na pagtungtong pa lang ng mga tao, ng mga OFW ay meron silang mga special, may special treatment ang mga OFW dahil nga bagong bayani sila at talagang maayos ang trato nila. At makikita mo yung mga OFW sa ibang bansa kapag may mga problema ay tinutulungan ng gobyerno at talagang binibigyan pa ng mga livelihood program pag uwi sa Pilipinas ng enough na livelihood program para hindi na umalis, then mabubura mo ang Duterte. Pero hanggat si Kuting Jr. at si Lisa ay pinupwersa ang mga workers sa gobyerno, katulad na lamang ng pag-release nila ng internal memorandum na pinilit ang mga mga empleyado sa gobyerno na umattend sa kanyang kick-off party sa Carino Grandstand. Pinilit against their will. Then they spend millions of money dyan sa kick-off party na yan. Diba? Kung hindi niya sana ginawa yun, na parang nangangampanya at maayos ng ginagampanan ang kanyang mandato at yung asawa niya ay ginagapos niya para hindi magnanakaw at ang butod, niluwa yung tiyan, tinanggal yung mga tinago na pera galing ng bayan, then you can erase the Duterte's name in the map ng Pilipinas. Kaso lang, hindi mo mabubura ang ginawa na kabutihan ni Duterte hanggat ang ginagawa ni Kuting ay magbenta ngayon ng government-owned corporation para sa kanilang
vested interest. Di ba? Paano mo buburahin? Paano mo gawing masama ang Duterte? Paano mo gawing masama si Sara Duterte? Kung mismo si Lisa Ahas Marcos, nakita niyong ugali na lagi parang sabog at bangag, na parang kangkarot na patalon-talon doon sa send off yung travel nila going to Vietnam. 'Di ba? Parang sell away party, 'di ba? Oh, nakita niyo mukha siyang tanga doon. Inisnab-isnab niya si Sara. Akala mo naman makakaapekto kay Sara 'yon. Sino ang lumabas na mababang uri na masahol pa sa pusali? Hindi ba si Lisa? Dignified. Okay? Si Sara ay talagang nakatayo na nakabonggang-bonggang ganyan, straight up. Si Lisa parang kangkarot, gaganon-ganon doon kay Bersamin. Sino mukhang pusali? Sino ang mukhang bangag? At yung utak ay, may tama na ang datingan. At nakikita yun ng buong mundo. Kung si Sara siguro ang gumawa nun, oh my God, baka siguro ano ang atake ng mainstream media at ang mga bayaran ni Lisa Smugs. Pero may narinig ba kayo na pagbabalanse ng mga taga-balita na supposedly hindi ito ginagawa ng isang first lady. Pero dahil first lady, ahas siya, ginagawa niya dahil siya ay under influence of whatever inside her head. Diba? Ano yung whatever na yon? The nicotine. Ano pa? The jalak. Ano pa? Pulburon, lahat. Diba? Favorite niya yan eh. Lahat favorite nila yan. Diba? Dahil kung matino yan, kung matinong asawa yung hinayupak na yan, in the first place, sana hindi naging polboronic si Kuting. Kasi ang pag-aasawa nga, ikaw ang magbabalanse sa iyong pamilya, sa iyong asawa. Kung nalulunod si Kuting sa pulburon, aawatin mo. Pero ang message? Remember, ipaalala ko sa inyo, Agosto, nung ako ay nagsimula, nung message ko si Senator Amy, balikan natin ang mensahe namin during kami nila Pebbles Chororot Talakera ni Palangga. Sabi ko kay Manang Amy, Manang, sabi kong ganon, ano ang nangyayari? Page Forest, thank you Palangga. Manang, ano ang nangyayari sa gobyerno ni BBM? Ewan ko, Maharlika. Sabi ni wala akong control, hindi pala ewan. Sabi niya, ang sabi ni Amy doon is sabi ko, ano nangyayari kay Smugs? 'Di ba? Kay Lisa, kay Lam. Ang sabi ni Amy, wala akong power, Maharlika, nandito lang ako sa tabi-tabi. Sabi ko, Manang, magsasalita si Pebbles laban dito sa gobyerno kay Lisa Smugs. Okay? Gusto kong ampatin kasi nga nagsisimula pa lang si Kuting noon 2022 Agosto. Ano ang sagot sa akin ni Amy Marcos doon? Sabi ko, magsasalita si Pebbles Talakera, hindi pala magsasalita, may bom, va. May pasabog. That's the right word na sinabi ko. May pasabog si Mother Pebbles. Ano ang sabi ni Amy? Ano yun, Maharlika? Yung nagpabili si Lisa ng sha, bu. Sinabi yun. Kaya what in the world? Sabi ko nang ganun, never kung coming from presidential sister. Amy Marcos, Maharlika, ano yun? Yung inutusan ba ni Lisa Marcos si Pebbles Talakera na bumili ng asin? That's right. Yan ang word ni Mother Pebbles. Kaya nga minessage ko si Pebbles. Mother, ano to? Sabi kong ganun. Ay nak, sabi ni Mother, sabi niya, walang ganun. So, you know what I mean? So mismo itong si Lisa Ahas ay sinusuplayan niya ng pulburon kung sino man si Kuting at iba niyang pamilya o iba niyang amiga. Kasi kung gusto kunyari i-korte yan, binura na yan. Okay, nabura na yan mga Palangga. Nabura na yan ni Senator Amy noong 2022. Pwede i-retrieve yan. Yung message na yan. By order ng court. Tatayuan ko sa korte yan mga Palangga, yung mga ganyan sinabi, mga ganyang expose. Kaya nga anong klaseng babaeng ahas ito? Ahas nga. Anong klaseng leadership? Walang leadership sa Pilipinas. So again, you have to speak up mga Palangga. Kaya nga sabi ni Jean, Amy is a great pretender. Ngayon bumubuga-buka siya. So tignan natin mga Palangga. Let's say, okay?
Sabi ni Carlo, let's say po na tama po ang sinasabi mo, ma'am. Ano po ba ang gagawin namin ng mga galit na sa pamamalakad ng gobyerno? Ano po magagawa ng ordinaryo Pilipino na katulad ko? That's a good question, Carlo Darwin. Kaya nga, nananawagan tayo sa inyong lahat, okay? Sa men in uniform, sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na you have to speak up. Make up your mind, get up, speak up, and pick them up in a peaceful manner. Kasi we cannot afford to bratatatatat kasi hindi natin ugali yan. Ang totoong Pilipino, ayaw niyang masaktan ang kapwa niya Pilipino. Pero itong hayop na gobyerno ni Marcos Jr. at ni Lisa Ahas ay sinasaktan kayo araw-araw. Yung pakikipagsabwatan na lang palangga sa smuggler, araw-araw sinasaktan not only farmers, lahat kayo dyan sa Pilipinas at sa mga OFW. Dahil kayo ang nagbibigay ng support sa inyong mga kamag-anak eh. Kayo nagpapaaral, papakain and everything. So, ang magagawa natin ay pagsamasamahin yung tingog natin. Mga tingog ng mga maiisog, matatapang, boses ng mga matatapang. You have to, what? Step up. Okay? Ngayon, mga palangga, kaya maging part kayo ng diskurso, huwag kayong lumayo ng landas. You focus, para maramdaman nila ng husto ang impact natin, mag-comment kayo sa kanila. Alright? Sa kanilang mga Facebook page. Kay Kuting, kay Lisa. Kasi ang gusto nilang marinig dyan, puro, although kasi nagbablock yung mga yan, pero huwag kayong magsawa. Na sabihin ninyo, Kuting Junior, lahat ng frustration nyo, sabihin ninyo. Right? May post si Madam Pebbles party na naman sa may Goldenberg Hotel si Kuting. Ayun, Mother Pebbles, sabi ni Maverick. Yun na nga, maya nagpa-party. Maya-maya nagpa-party, nagpupulburo, nagpapa-fireworks, lahat, bangag lang, sabi ni Ki. Bangag na bangag talaga. Okay, baka sa huli, Madam, na drug lords na investor at drugs na business nila. Sabi ni Myrna Lim, baka sa huli, drug lords na investor. Well, it's already happening, Palangga. Nangyayari na. Ito na lang ang pagpapalaya nila, Palangga, oh. Ulit-ulitin natin, ito na lang. Si Saya Ruth. Oh, kasama nila sa kanilang state visit, nahulihan niya ng tunitulilada. Sa Ayala Alabang. Si Mark Anthony. Kasama nila sa kanilang mga state visit. So definitely, paano makapunta yan dyan? Sige nga. Paano yan makapunta sa likod ng, kasama sila kung wala silang connection? At nasa likod pa. So yun yung punto natin dito mga palangga, na partner nila ay pulburonic at mga smuggler. Ina-appoint pa nga. Oh. Ano po yung vlog ni Pebbles? Sabi ni Pebbles Talakera, hanapin niyo si my mother, nakakatawa yun, ibang version yun. Gagawa ko ng entry yung, yung isang clip doon sa pelikula na Made in Malacanang na, anong alam mo sa pagpapatakbo ng bayan? Asan na si Kuting? Alam ba? Gagawa ko ng gawa tayo ng reel, challenge kayo. Sabi ko kay mother, asan yung pusa ko dyan? Okay? Yung, gagawan tayo ng acting, ating nandyan. Para sa kama, or whatever. Hanapin mo nga si Kuting. Gagawa tayo nun. Kailangan pa-trendingin natin. Pumunta kayo kay mother, Pebbles sa Lakera. Gayahin natin. Total, may naman kayo mag-reel. O, di ba? Sabi ni Duke, di ba? Makulit yun na bakla o makulit yun. O, gaganto tayo, kumuha ng mga staff toy natin. Anong alam mo sa magpapatakbo Kuting? Tudangin na, puro kang pulburon. Di ba? Ganon. Anong alam mo, magpapatakbo sa bayan? Lagi kang bangag. Gawa kayo ng sarili niyong version. Ano? Magsusuot-suot ka pa ng uniforme noong 1987 para magpanggap na ikaw ay matapang. Bangag. Ganon. Abangan niyo yung reel ko. Ay, nako. Abangan niyo yung reel ko, mga palangga. Gawa tayo ng reel, I was busy. Sabi ko kay Mother Pebbles, Mother, gagawa ako ng entry ko. Paano si Pebbles? Kung gusto niyong matawa, punta kayo doon. Okay, nakakatawa din yun. Nakakaloka. 1986 pala, hindi 1987. Constitution pala yon. Okay, leadership, di ba? Ano, Kuting? Pinrivatize mo na naman, ang airport. Napakasinungaling mo. Ganon, Ganon gagawin natin. Ay, nako, nakakalungkot. Ano pa ang issue natin?
Si Tulfo, na-touch na natin. Ayan, grandstanding ang jutang din yan. Kaya may mga nagsisend sa akin na issue tungkol sa family niya. Yung, di ba matagal na yun? Matagal na yun, yung issue ng kay Tulfo. Kesyo in-extort siya ng 100 million, then sumagot itong si Julie Licop, tapos nagsalita yung pamilya. That's old story. So we all know na si Rapi Tulfo ay isang bulaan, ay isang sinungaling. Kung mismo ang sarili niyang anak ay pinabayaan niya. 4 years ago ko pa yan napanood natin yan. Kung yan si Tulfo ay napabayaan niya yung kanyang anak at hindi niya binigyan ng pangpaaral, hindi niya sinuportahan, ibig sabihin walang kwentang tao yan. Kasi ako, I have personal knowledge dito sa Tulfo na yung isumbong mo kay Tulfo na yan. Hindi kanila, ulit-ulitin ko, hindi kanila i-entertain kung hindi ang issue mo ay hindi magbabiral o hindi pag-uusapan ng mga chismosa sa kanto o yung mga nagkukutuhan sa kanto. Kasi ang gusto niya yung mga pag-aaway, yung mga kipay-kipay, inaway ang boyfriend, nag-away, si nanay, nagsunto. Yung mga ganong family dispute ang kanyang ini-exploit diyan sa kanyang show. So to attract viewers, to attract money. But ngayon mga palangga, yung kakilala ko na lumapit sa kanila, actually, kumita sila dun sa kakilala ko. Pinangako nila na isa sa serbisyo na ibibigay nila dun sa kakilala ko na i-expose ang issue sa taong bayan. It's not family dispute. It's about contractor, yung business, na tinarantado ng contractor. Pero anong sabi ng mga staff ni Tulfo? Ay ma'am, hindi po yan pwede kasi hindi daw po yan magbabiral. So, we all know that this Tulfo na to, Rapi Tulfo, is all for, kasama na si Arwin, kasi nasa likod din tamba. Let's stick with Rafi. It's all about for the show and for vested interest. Kaya nga the question, Tulfo, Rapi Tulfo, nabigay na ba sa'yo ni Lisa ang 1 bilyong piso doon sa backdoor na chika boom boom na pipigilin ka na atakihin ang issue sa PCSO na ipalabas sa taong bayan kung sino itong pinanalo ni Robles na mga edited pictures. Di ba? Tahimik ka na. Kaya mga kababayan, buksan niyo ang inyong mga puso. Si Rapi Tulfo ay kalaban ng bayan. Siya ay isang inutil na nag-grandstanding at nagbida-bidahan dyan sa Senado na hindi kayang panindigan ang sinabi niya na ipapaimbestiga niya, ipaporensic niya yung mga pinipresent ni Robles at ni Lisa Marcos na mga nananalo sa loto kasi hindi niya ginawa. Ang sabi niya, ibabangga daw niya yung mga taxes na pinagbayaran nitong mga nananalo na to. Bakit ngayon wala pa? So this is pagtatraidor, pagtataksil sa ating lahat. Ginagamit lang kayo. Kung ako sa inyo, huwag nyo nang pakinggan yung kanyang YouTube channel na puro pag-aaway ng mga mag-asawa. You spend your time with your family. Spend your time for whatever continuing education kaysa makinig sa chismis niya kasi ini-exploit niya yung mga tao kasi hindi siya para sa inyo. Nagsisinungaling ba ako dito? Narinig niyo naman ang yabang-yabang niya. Niya si Robles na magpapakuha siya ng forensic. Magpapaimbestiga siya. At sabi ko nga sa informer natin, alam niya na nagpa-investigate na siya bago siya nagtapang-tapangan doon. Yung pala nagpapresyo lang, no? Nagpapresyo ka lang, Tulfo? Magkano? 1 bilyon? Nagtapang-tapangan ka sa unang hearing na kesyo sususugin mo itong mga hinayupak na pinananalo ni Lisa at ni Mel Robles, general manager ng PCSO. Tapos after that, wala na. Kaya nga nung second hearing, wala si Robles kasi naareglo na. Si Robles nasa Japan for 1 week. A day before the hearing, based sa ating source. Kaya nga sabi ko, tignan isomo ng immigration lahat. Dito sa mga sinasabi na natin. Pero wala na nakikinig sa atin. Kayo lang, mga kababayan. Kayo lang. And you are sabi ko nga, mas powerful kayo. Pag nagsama-sama para tayong walis, isang bungkus tayo, we will win. Believe me. Mananalo tayo dito. Kaya nga sila natataranta na magbayad ng trolls, natataranta na puwersahin ang mga kongresista na mag-press conference every day, every other day, toka-toka sila. They take turns to attack the Duterte because they want to delete, to remove the Duterte's name sa political spectrum. Yan po ang katotohanan. So do you think mananalo sila? Hindi.
Kasi mas gising kayo. Although hawak nila ang pera ng bayan. 'Di ba? Kawawa talaga kayo. Mga kaluluoy talaga palangga. Okay? Tulfo ghosting sa original wife. Yeah, nabasa ko yun. Mga nagsisend sa akin. Yung asawa, 5, 4 ba yun? 4, ganito, ganyan, ganyan. It's old. It's an old issue. Okay? Sabi ni Ashmik, pinatatanggal din nila si Attorney Trixie. Yeah, dun sa show niya. Sa Karambola. Sino patanggal kay Attorney Trixie Angeles? Oh. Ito baka hindi alam ni Attorney Trixie. For sure alam niya na. Ang nagpatanggal kay Trixie dun pa lang sa PCO, sa Presidential Communications Office, si Lisa Smugs. Sino nagpatanggal kay Trixie sa kanyang show, sa Karambola? Si Ahas pa rin at saka si Tambaluslos. Imagine nyo, tinatanggalan nila ng trabaho yung mga tao. Ginagamit nila ang abuse, ang power nila inabuso. Tinawagan ang may-ari ng Karambola, natanggalin si Trixie or else mananagot kayo. Yun gusto nyo? Na anytime, imagine nyo kung ako ay nagtatrabaho sa Pilipinas. Papatayin nila, hindi lang ako, kundi ang pangkabuhayan ko. That's vindictive as they can be, mga palangga. Lisa, especially si Lisa. Vindictive, saltik yung hayop na yan. Patatanggal lahat sa trabaho. Kung kahit na dito ako sa Amerika Yun ang gusto nila ako patanggal sa trabaho. It just so happen, ako yung boss. Paano patatanggalin yung boss? Ako yung boss, gago. Kaya hindi tayo nagtagal sa corporate world, sa private, dahil ayaw natin ng minamaliit tayo. Marian Luz Esmeralda Palangga, thank you. Mana Marlica, viral talaga ang salta mo na gurgur at ligwak. Tapos kung manood video ni Colonel Dado, sabi ni Palangga. Thank you, Palangga. Okay. Di ba? June 12 ata, may people power na daw, madam. Tingnan natin, mga Palangga. Basta tuloy-tuloy lang kayo. Okay? Ginagawa na nila sa SMNI. Sabi nila, yes! Di ba? Ginugurgur lahat tayo. At ito mga iba, alam mo, ang nakakatawa dito sa mga trolls sila, kung ano naman pinagsasabi, but sabi ko nga, just ignore it. Di ba? Gusto nilang, I talked to my friend, kanina. Di ba? Sinabi ko sa inyo, I cannot just disclose the whole thing, Pero itong natawa siya sa akin. Okay, natawa siya sa akin. Sabi ko, itong mga buwaka ng inang tong gobyerno ni Marcos, sabi ko nga, sinulat ko sila sa diary. Sabi sa akin, basta, sinulat ko sila sa diary. So imagine niyo kahit nasa Amerika na ako, gusto nilang panghimasukan ang batas ng Amerika. You're not gonna win, darling. Ano kayo? Hawak nyo lahat ang ulo ng mga, hawak nyo ang ulo ni Biden? Ang liig ni Biden? Mga Palangga, I'm just telling you, huwag kayong matakot. And thank you for your prayers. I will fight. We will fight unto the last drop of my blood. And that last drop of that blood of mine, hindi yan magda-drop. Okay? Hindi yan tutulo yung isang drop na yan. Dahil yung yung kaletsya nila, yan ang ilulubog natin sa hukay. Ang mga kasinungalingan nila, ang pang-aapi nila, ang panggigipit nila. Look at General Macanas. Sinabi ko rin yan sa friend ko. Now, do you know that? The highest officer, the chief of police in the Philippines, sabi ko, ay talagang ginamit ang kanyang power para sindakin, kasuhan itong taong ito na dating general. Can you freaking believe that? Sabi ko sa friend ko. Sabi niya, it's unbelievable. Sabi niya, ang kaibigan ko puti yun, hindi siya Amerikano. So sabi niya, I know. Sabi niya gano'n. So ang dami ko pang kinuwento, but I cannot disclose. At hindi ako, by the way, doon sa mga may nabasa ko yata, you cannot make a video inside the FBI, darling. And I will tell you my experience, no? Pag pumasok ka doon, daming camera ng bonggang-bongga. At parang they treated you like parang ang dating, talagang bawat galaw mo, parang baka ba mamaya, Lisa Smugs ka na masamang damo, Talagang bawat galaw mo, kahit kaibigan mo, they treated you like parang criminal yung dating. But it's good para protection mo yun, Kaya gusto ko mag-apply ng asset, Mag-a-asset na lang ako. Di ba? So, yeah, anyway, gusto akong gipitin ni Lisa Ahas Marcos. Sabi nga namin ni Attorney Glenjong, bruha ka, kakalad ka rin ka namin kahit saan. Yung pangalan mong mabaho,
Yung pangalan mong pulboronic, Lisa Ahas Araneta Marcos, hihilain ka namin. 'Di ba? Sabi ko nga, we will fight unto the last drop of our blood. We will make sure na hindi yung blood namin ang mag-drop. Ma-expose lahat ang kababuyan mo, Lisa, ang kahayupan mo, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Itaga mo sa bato yan. Huwag kang masyadong pasiguro na hawak mo ang pera ng bayan. Hindi mo na-anticipate, no? Akala mo, hahawakan mo lahat, nababayaran mo ang mga walang backbone, walang bayag, walang itlog na mga men in uniform na nakikipagsabwatan sa iyo katulad ni Browner at ni Ana Corda at ni Lasso. You're not gonna win sa ngalan ng katotohanan at boses ng tao. Malapit na kayo. Mga hinayupa kayo. Malapit na kayo. Kaya kayo mga kababayan, kailangan we have to stick together. Avoid the fake news. Avoid the, mga kaletsya nila. You focus mag-comment sa kanila. Kasi yan yung impact natin. Share. Educate your friends, your family na itong budol administration na ito, ibinenta na naman ang ating airport. At nangako na ganito, ganyan. Paano mo ulit, papaniwalaan itong hinayupak na to kung ang 20 pesos na bigas na ipinangako niya ay hindi niya tinupad. Muli, this is your Fair Lady Maharlika. Magbabalik tayo para sa ating mga samot-saring balita. Mamaya na yan. Thank you.